1, 2, 3, check. Yo. Welcome sa Insider Yo. Ito part 2 ng Ginaya Bao. Nagkataon lang. Bago natin simulan, natin munang alamin kung bakit may mga magkakaparehas na linya sa battle rap. May iba't ibang paraan ng paggaya. Una ay ang parody. Wala namang mali siyang estilong ito sa battle rap. Kumbaga ginawan lang ng isang nakatawang version yung mga kilala or tumatak na linya. At aware naman ng mga fans dun. Ito nauuso na ngayon ng line marking. Alam naman din ng mga fans kung ano ang intention ng mga gumagamit ng style na to. Sabi niya kay Pistol, overweight na overrated, overacting ka overall. Ako dito yung underdog na underrated pero undertaker sa underground. Overall. Underground? Okay, let me understand. Tapos nagpe-pay ng homage o pagbibigay respeto sa mga linya ng ibang MC. halata tuloy na yung street smarts at book smarts pilit ang iyong pagsasalubong. Ika nga ni Looney, mas bobo pa sa bobo ang bobong nagmarunong. Palayain mo ang utak ko nakakulong, mas masahol pa sa bobo ang bobo nagmarunong. Minsan din ginagawang reference yung ibang linya. At ang panghuli ay ang pag-line bite. Sa lahat ng nabanggit, ang pag-line bite lang ang pinaka hindi rin-respeto at madalas nakakatanggap ng negatibong komento mula sa fans at kapwa MCs. Siyempre meron din talagang nakataon lang na di rin talaga maiwasan. Halimbawa na dito ay yung makapareho ng ginamit ng wordplay. May mas detalyadong paliwanag si Looney tungkol dito. Pakinggan natin. Meron nagsasabi na, uy, ginamit, may nakakuha na comment nun dati, ginamit mo yung tutuluyan. Tipsy yun. Hindi, linya yun na wordplay. Maraming gumagamit ng tutuluyan sa iba't ibang paraan. Kumbaga, hindi yun yung buong linya na kumbaga, yun lang yung punto na pinagkapareho, yung salita na yun, yung tutuluyan. Pero yung ibang kasamang salita doon, tsaka yung pagkagamit, magkaiba. So yun, sana malinaw ng lahat. Simulan na natin. Sa video natin ngayon, susubukan natin maglatag ng mga posibleng line bite. At kayo na ang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo. Tungo na tayo sa pinakauna sa listahan. Unahin natin itong battle sa pagitan nilang Zeta at Apoc sa flip top. Sa pagpasok ng pangalawang round nilang Zeta, may rebuttal ito sa isang linya ni Apoc na umano'y nagamit na ng isang international battle rapper. Silipin natin ang umano'y ginayang linya at ating ikumpara. What the fuck is talking about? Kasi parang carousel pa nag-spit to ng round, pinapaikot lang ang tao while he's horsing around. You want a joke? Until I'm scorching a pan. If a revolver spin like a carousel, he'll stop horsing around. I laid it out. Itong pangalawa ay recent battle lang mula sa pangil sa pangil. Ito ay ang linya ni Daddy Jody laban kay Manda Baliw. May linya si Daddy Jody dito na hawig sa isang comedy beat ni Nonong Balinan. Isa sa mga stand-up comedian ng Comedy Manila. Pakinggan natin. Sa sobrang itim mo, pati picture mo sa NBA clearance na pagkakamalang thumb mark. Kumuha naman ako ng ID, NBI. Puta, ginudge pa rin ako. Sabi sa akin ng babae, sir, mali po yung pinaglagyan nyo ng thumb mark. Anong thumb mark? Gago ka, picture ko yan. Napansin naman ito ni Nonong at pinost pa niya sa Facebook. Tinag niya si Daddy Jody na tila nagpapahiwatig na gusto niya ng paliwanag kung bakit ito pamilyar sa isang comedy beat niya. Sa pagkakalam ko, walang statement si Daddy Jody tungkol dito. Pangatlo sa listahan ay ang line bite daw ni J. King. Pakinggan muna natin bago i-reveal kung kanino daw ito ninakaw. Kaya paano ba ito pumupuntos kung ang alam ay puro pag-aangas? Parang exhaust fan kasi hangin lang ang kayang ilabas. Sa isang battle ni J. King, napuna ng kalaban niya na ginaya lang daw ito sa linya ni Mot versus Price Tag na ginanap overseas. Oo, peke yung imahe at pagmamaangas yan. Yung pagyayabang mo parang exhaust fan kasi yung hangin mo palabas lang. Pang-apat sa listahan ay mula sa sunugan laban ni Unico at Pamoso. Dito nagpaulan ng mga paratang si Pamoso laban kay Unico na umano'y may mga ginaya siyang linya mula sa isang underground battle rapper. Sabi niya kay Michael Joe, makakakita ka ng solid na round parang bowling ball.
Sisiguraduhin kung dito magiging boring tol. Makakakita ka ng solid na round parang bowling ball. Kung akala mo kaninang tinodo ko na lahat, tanga di pa all in yun. Ngayon ko palang papamukha sa'yo na mali ka ng pinasok parang yung sa 44 kasi. Search nyo, Cigar vs. J-Click, wasakan rap battle sa Bicol. Nakakapagtakang parehas kayo ng intro ni Cigar sa round 3 tol. Ibahin mo ko, solid ang round parang bowling ball. Lugar ko ang napili mong pasukan, so you should bring it all. What are you waiting for? Bukas ang pinto ko sa laban. You're free to go in, tol. Ang mapapayo ko lang, don't go to war without knowing more about the opposing force. Galawang MILF, pinapasok kita ng open door. Pinatuloy upang tuluyan, parang yung sa 44. Bistado ka duwagan mo, ikay naloko na lintek. Solid nga naman yung bowling ball, kaya ginamit mong pandikdik. Isa ka lang pusi sa mata namin na todo mainggit kasi hindi mo pala pag-aari ang balls mo na bit-bit. May rebuttal naman si Unico laban sa mga bintang ni Pamoso sa kanya. Yo! Nagkaparehas lang ng linya, ninakaw na. Ang inababaw mo, Chong. Di ba sinita ka rin naman ni One Tamad nung may pagkaparehas kayo na linya? Eh di ano, aminado kang ninakaw mo yun. Di ba? Ang pinakamabigat na paratang ni Pamoso kay Unico ay ito, pakinggan natin. Naalala mo to? Tol, patingin naman ako ng sulat mo kay Perry. Kukuha lang ako ng gigil pagkat ako'y wala nang maisip pa. Mayat maya nangungulit parang kakana sa misis niya. At dahil wala pang date yung battle, sinend ko na lang para matigil siya. Pero imbis kumuha ka ng gigil, kumuha ka ng punchline, kagigil ka. Huwag mo nga ako ginagago. Huwag kang umastang hari ng street boy. Baka patamblingin kita na baro. Para akong arranger na di marunong sira yung record mo sa akin. Nung in-upload yung battle nyo ni Fernie, pinanood ko agad. Pagkat ako'y tila kabado. Tang-ina, palihin mo pala akong pinarantado. Nung bigla akong narinig yung huwag kang umastang hari ng street boy. Baka patamblingin kita na baro. Pati yung arranger na di marunong, sira yung record mo sa akin. Sarap mong pektosan. Di lang record ng kalaban sinira mo, pati samahan natin naapektuhan. Sunod natin itong Kryptonite line ni Sibil at Batas. Si Cripply, extraordinary, mala Superman. Pwesta ko magsisilbing Kryptonite. Kaya asahan nyo, wasak, patay, gape si Kryptonite. Ang dami niyang sinabi pero wala siyang banat na malakas. Patay daw ang Kryptonite, yung linyang yung gasgas na, panoorin nyo yung Righteous One versus Batas. Sa YouTube kitang-kita na ako pinakamalakas dito sa liga, Superman! Pero still might lose this fight. Dahil ninarap ako na enigma sa nag-iisang weakness ko, tinapad niya ako sa isang Kryptonite! Ito parehas ng ginamit na wordplay pero magkaiba ng paraan. Mas specific ito sa kalaban nila. Pero bago pa nila ito nabanat sa flip top, may nauna din gumamit ng reference sa wordplay na to sa KOTD. Ito ay mula kay Pat Stay. He's a fucking sweetheart. He never gangbanged in his life. And Superman ain't losing to this fake Kryptonite. Kung ibabasa natin sa kung bakit nila ito ginamit bilang reference, masasabing malaki ang posibilidad na ito ay nagkataon lang. Ito, tungo tayo sa pang-anim sa listahan. Mula sa isa sa mga classic na battle sa flip top, 2x2 battle nila Crazy Mix at Basilio laban kay Tipsy D at 3D. Dito sa battle na to, in-expose ni Crazy Mix ang linyang ninakaw daw ni Tipsy D. At huwag niyong i-deny na manggagaya ka at magnanakaw ng line. Gusto niyo ng ebidensya? O siya, sa lahat ng online, pakicheck niyo yung battle ni Immaculate at conceited sa grind time. At ang estimated time, 7 minutes and 25 seconds hanggang 7 minutes and 35 seconds. Diyan niyo masasaksihan ang binanat niya kay Mac Deer, G-Spot, na cheesy Mac reference. So I know Ill Mac ain't seeing cash with them measly racks. You got no craft. Since this battle is for cheese, it's gonna be easy, Mac. Aminado pa ng mamas boy, lumaki sa Disney ang brat. Sa love stories at cats, panis ka kay Tipsy pagkat ikaw ay easy palpak. Lalamunin ka lang ng daga kasi masyadong cheesy ang Mac. Pang-pito sa listahan ay ang tall, dark, and handsome ni Shay way back 2010. Sa lahat ng mga nakalaban ko sa flip top, si One Tamad, tall. Si Daddy Joe, dark. Ako, handsome.
Ikaw, tol, pag dark ka lang handsome. Kaya Lebron, tol, hindi ka dark and handsome. Dahil sa sobrang dark mo, tol, sa dark ka rin handsome. Di mo pwedeng sabihin sa akin na ikaw ay tall, dark, and handsome. Hunghang, yung mukha na yan sa dark lang yan handsome. Yun lang. Ito masasabi natin baka nakataon lang kasi gets naman na common phrase ang tall, dark, and handsome. Madali siya maisip bilang punchline, no? Pero syempre iba pa rin ang nauna at sa tatlong yon kay Shea ang pinakabumenta at pinakawitty ang pagkasulat considering na 2010 niya pa ito binitawan. At yun na nga ang pinakahuli sa listahan at abangan ng part 3.